kakambal na abyan. Hello po sa lahat ng mga nakikinig sa Sityo Bangungot. Matagal na rin po akong subscriber sa inyong channel. Simula nung nakahiligan ng mga kasamahan ko sa trabaho ang makinig sa ganitong klaseng genre, ay sinubaybayan ko na ang mga kwentong naipadala ng mga ilang tagapakinig. Dahil sa tagal kong nakikinig sa inyo ay naisipan ko na ipadala rin ang aking karanasan. Ako po si Azula, taga Cagayan de Oro. Dito ako ipinanganak at nagkaisip. Sir Jupiter, nung isilang ako sa taong 1988 ay kasagsagan po noon ng bagyong Unsang. Hindi daw po yun makakalimutan ng mama ko dahil may nasirang tulay noon dahilan para hirap magbiyahe papuntang ospital. Kaya naisipan ng mama ko na sa bahay na lang manganak at talaga namang hindi na niya kaya. Tumawag ang lola ko ng kumadrona o mananabang sa Bisaya. Sa ganap na 8:00 ng umaga po ako ipinanganak sa bahay ng lolo ko sa side ni Papa. May silong po ang bahay ng aking lola at katapat ng bahay ay may malaking puno ng sambag. Sa ibaba nun ay mayroong kanal na daluyan ng tubig mula sa mga bahay na nakatira doon. Pero ang nakapagtataka po noon ay napakalinaw ng tubig kahit nanggaling naman yun sa lababo at banyo ng mga kabahayan. Parang kanal sa Japan dahil malinis talaga at may mga isda pa. Ang sabi ng mama ko, nung araw daw na ipinanganak ako ay may kakambal akong ibang nilalang o tinatawag nilang abyan. Lumaki daw po akong may kalaro na di nakikita ng ibang tao. Doon daw ako naglalaro palagi sa puno ng sambag na may munting batis. May kinakausap daw ako tuwing naglalaro at masaya kahit nag-iisa. Sir Jupiter, hindi ko masyadong pinaniwalaan si Mama nung kinikwento niya sa akin. Siguro po ay di ko pa naintindihan ng mga ganoong bagay kaya wala sa isip ko ang maniwala. Pero Sir Jupiter, kahit na itanggi ko ang kwento ni Mama, ay doon ko naman napatunayan na talaga nga palang may abyan akong kakambal dahil palagi akong may kinakausap. 5 taong gulang na ako noon nang malaman kong ang palagi kong kinakausap ay hindi nakikita ng iba. Wala akong makitang kakaiba o mali sa ginagawa ko dahil nga sa bata pa ako. Nang tumungtong na ako sa high school, doon ko na talaga naintindihan ang lahat. May mga kaibigan nga ako. Kambal sila. Kasabay ko silang ipinanganak. Noon ko naisip na yun ang palaging sinasabi ng mama ko na may kambal daw ako na isang abyan. Mga uri po sila ng engkanto. Hindi po sila basta mga engkanto lang. Babae at lalaki po sila. Kasabay ko silang lumaki, kahit iba ang mundo nila. May third eye po ako.
Inborn po ito, kaya ako lang ang nakakakita sa aking mga kakambal. Dahil lagi na silang nakakausap simula pagkabata, ay hindi po sila iba sa akin at hindi rin po ako natatakot sa kanila. Naaalala ko pa noong ako ay nasa 7 taong gulang. Palagi akong nagkakasakit. Palagi po akong nilalagnat na kapag dadalhin ako sa ospital ay walang makitang diferensya sa akin. Naging suki na namin ang kapitbahay naming si Noy Tinoy. Isa po siyang albularyo sa lugar namin. Nung oras na ginamot niya ako, sanabihan niya si Mama na may mga kaibigan daw akong engkanto. Hindi lang masyadong binigyang pansin ni Mama dahil alam na naman niya yun. Minsan na akong gustong tulungan ng mga kambal ko dahil sa kahirapan, pero tinatanggihan ko po sila. Sir Jupiter, lalo kaming nababaon sa kahirapan dahil sa bisyo ni Papa sa droga. Ang kinikita niya sa trabaho ay nauuwi lang sa bisyo niya. Kaya si Mama ay nagtrabaho na rin bilang tagalinis ng lata sa kapitbahay naming negosyante. Dahil panganay po ako, gustong-gusto ko nang tulungan ang aking pamilya pero nag-aaral pa po ako noon. Dahil na rin sa aming sitwasyon at sa pagtanggi ko sa inaalok na tulong ng kambal kong abyan, bihira na silang magpakita sa akin. Dahil sa kahirapan po namin, halos wala na kaming makain. Nagkasakit po ako ng dehydration. Dahil doon, hindi na ako natiis ng kambal ko. Humingi sila ng tulong sa magulang nila para pagalingin ako. Pinagaling naman po nila ako. Pero hanggang doon lang daw po ang maitutulong nila sa amin. Doon ko rin nalaman na anak pala ng hari at reyna ang mga kambal kong abyan. Prinsipe at prinsesa sila sa kanilang kaharian. Dahil sa nangyari sa akin, dinadagdagan pa ni Mama ang trabaho niya para may makain kami at mabaon sa eskwela. Naglabada po siya sa mga kapitbahay naming gustong magpalaba ng damit. Isang araw, habang nakikita ko ang pagtitiis ni Mama na tinapay lang ang kinakain para kahit papano ay mabusog, hindi na ako nakatiis. Kinausap ko ang mga kaibigan ko. Humingi ako ng tulong sa kanila dahil naaawa na ako sa mama ko. Hindi po nila ako binigo. Binigyan po nila ako ng isang 20 inches chain gold necklace na 22 karat. Isang gintong kutsara na kasinlaki ng sandok. Isang gold bar, isang maliit na ginto na sinlaki ng 25 cents na may kapal na 2 centimeters at 3 pirasong tig 100. Sir Jupiter, malaki na po noon ang value ng 300 pesos. Ibinigay ko kay Mama ang iba at itinago ko naman po ang gold bar at kutsara. Sir Jupiter, nagtataka po ako sa kutsara. Dahil kung gold yun, bakit malambot? Ang kulay nito ay di gaanong makintab, pero gold ang kulay at yung texture niya ay di rin gaanong smooth, pero malambot po. Kung ididiin ang daliri sa gold bar, ay magkakaroon ito ng marka. Pati po yung kasing hugis ng 25 cents
at yung kutsara ay malalambot din. Ipinakita ko po yun lahat sa mama ko pero nung araw na yun ay walang alam ang mama ko sa mga ganoon. Di niya alam ang value ng mga ginto. Ang alam lang niya ay ang kwintas at pera. Itinabi po ng mama ko ang 25-cent gold at inilagay sa altar namin. Sir Jupiter, nung araw na ibinigay sa akin yun ay sinundan po ako ng kaibigan kong kapitbahay din namin. Nakita niya rin po ang mga iyon, pero inakala lang niyang mga laruan. Wala rin akong alam sa gold noon. Ang alam ko lang ang may value ay kwintas at pera. Nasabi pa ng mama ko na ibalik ko raw ang mga iyon dahil natatakot ang mama ko na baka raw ay may kapalit. Pero sabi ko ibabalik ko na lang ang iba. Yung kwintas at pera na lang ang tanggapin niya at wala yung kapalit, sabi ko pa. Dahil nga may kapitbahay akong nakakita din sa mga dala kong gamit. Hindi ko inakala na nanakawin niya ang 25-cent gold na inilagay ng mama ko sa altar. Doon namin nalaman na nagmamanman na pala ang kapitbahay namin sa amin dahil may alam pala sila sa gold. Sir Jupiter, para mapatunayan na totoong gold po ang mga ibinigay sa amin ay isinanla ng mama ko ang kwintas sa pawn shop. Ginawa na rin niya yun para magkaroon kami ng pera. Halos maluha-luha si mama nang sabihin ng alahera ang value nun. Dahil totoong 22 karat yun. Muntik pang ang maiwala ng papa ko ang kwintas dahil isinuot niya at nalaglag ito. Mabuti na lang at nakita pa niya. Lalong tumibay ang paniniwala ko na ang kapitbahay namin ang kumuha sa gold coin namin dahil agad-agad silang nakabili ng mamahaling gamit. Nakabili rin sila ng gamit pansaka na ang mga landowner lang ang mayroon dahil mahal din yun noon. Alam kong malikot ang kamay ng kaibigan kong kapitbahay namin, kaya di na ako nagtataka na kinuha niya yun sa altar. Sir Jupiter, dahil nalaman namin na totoong ginto pala ang kwintas, naisip ko na mas malaki ang halaga ng gold bar at kutsara. Kaya hinalungkat ko sa pinagtataguan ko ang mga ito. Pero halos mawalan ako ng lakas dahil nawawala ito. Ang balak ko kasi noon ay ibalik yun sa mga kambal ko dahil sapat na sa akin ang nakaraos kami ng 1 linggo o 1 buwan sa paghihirap. Yung may makakain lang kami at makapagpahinga si mama sa pagtatrabaho kahit panandalian. Nagpakita sa akin ang kakambal ko. Sinabi nga nila sa akin na nakita daw nilang may hangarin akong ibalik yung ginto. Kaya kinuha na lang nila. Sir Jupiter, may banyo po kami sa likod bahay. Katapat yun ng bintana sa kwarto ng magulang ko. Mayroong maliit na hardin papuntang banyo. Hindi alam ng magulang ko na mayroong lagusan sa banyo papunta sa mundo ng mga kambal ko. May mga araw po na pumapasok ako sa banyo at napupunta ako sa ibang dimensyon. Nakakagulat man po, Sir Jupiter, na talagang hindi kapani-paniwala ang mga kaganapan. Pero totoong naranasan ko ito.
Minsan na raw akong hinanap nila mama pero hindi nila ako nakikita. Nawawala raw ako ng halos buong araw. Hapon na akong bumabalik at magugulat sila na lumalabas lang ako galing sa loob ng banyo. Napakalinis po ng lugar ng kakambal ko. Iba po ang mga hitsura ng gusali sa kanila. Mas lalong nakakahanga ang palasyo nila kung saan doon sila nakatira. Nalaman ko rin na iba lang po ang panahon nila sa atin. Ang kulay rin ng paligid ay parang sa picture na sepia yellow ang effects. May araw naman po na hindi nakakaramdam ng init. May mga bulaklak din at mga damo. Pero iba lang talaga ang kulay. Iba rin ang atmosphere nila. Hindi ko lang alam kung may gabi ba sa kanila dahil hindi naman ako nakapunta sa kanila paggabi. Sir Jupiter, naglalaro lang po kami doon sa kanila. Minsan po nila akong inimbitahan sa bahay nila at talaga pong halos ginto yung mga kasangkapan nila. Naroon din po yung kutsarang ibinigay nila sa akin na ibinalik ko lang. At may mga gold bar po talaga sila doon. Galit na galit ang mama ko dahil kung saan-saan daw ako nagpupunta. Nag-aalala siya dahil isang araw daw akong nawawala. Sabi ko naman na pumunta ako sa lugar ng mga kaibigan ko. Nakita kong talagang nag-aalala si mama sa akin nang malaman niyang doon ako nagpupunta. Sabi niya wag na daw akong sumama sa susunod dahil baka hindi na ako makakabalik. Natatakot na ang mama ko. Gusto nga niyang ipasara ang third eye ko dahil ayaw na niyang maranasan ko ang mga kakaibang bagay at pangyayari. Hindi po ako pumayag na ipasara ang third eye ko dahil baka hindi ko na makita ang mga kambal ko. Nag-decide akong pabayaan na lang yun at sinabi ko kay mama na hindi na ako sasama sa kanila. Pero hindi po nangyari yun. Minsan na rin naulit yung nawala ako bandang 9:00 ng umaga at bumalik ng 5:00 ng hapon. Ang ipinagtataka ko lang, dahil nakikita ko silang naghahanap sa akin, samantalang di nila ako nakikita. Taliwas kasi sa iniisip ng mama ko ang paniniwala ng magulang ng 2 kong kakambal. Hindi kasi totoong kukunin nila ako. Ako raw ang magpapasya kung doon ako titira sa kanila o hindi. Pag hindi naman ako pumapayag, ay hindi din po sila namimilit. Ganoon po sila kabait sa akin. Sakalang din nila ako tutulungan kung hihingi ako ng tulong. Ayaw nilang lapastanganin ang karapatan kong mamili bilang tao. Ganun po nila ako nirerespeto. Parang anak na din ang turing nila sa akin dahil daw kambal ko ang mga anak nila. Isang araw habang nalalapit po ang karawan ko at mga kambal ko, binigyan po nila ako ng regalo. Isang blue-white na diamond na maliit na nakalagay sa telang may nakaburdang bulaklak. Ilang araw ko rin tiningnan yun at ang ganda talaga. Nagliliwanag pa ito kapag natatapat sa ilaw o sikat ng araw. Nakakamangha talaga. Ipinakita ko ulit yun sa mama ko at pati po siya ay namangha. Noon lang din daw siya nakakita ng diamanteng kulay bluish-white.
Namanghaman ay di pa rin natuwa si Mama. Sabi niya ibalik ko raw sa mga kambal ko at huwag ko na raw tatanggapin kahit ano pang irigalo nila. Natatakot lang talaga si Mama na may kapalit ang diamanting yun, kaya niya ipinababalik. Dahil masunuring anak naman po ako, ibinalik ko yun sa kanila. Kako ay maglaro na lang ulit kami sa araw ng birthday namin sa lugar nila. Pumayag naman po sila. Habang nalalapit po ang araw ng birthday ko, may masamang nangyari. Nilagnat po ako na halos magkumbulsyon sa sobrang taas. Umiiyak na ang mama ko noon dahil dumitirik po ang mata ko at nagkulay talong ang mga paa at kamay ko. Dadalhin na sana ako nun sa ospital pero biglang sinabi ng tiyahin ko na si Noy Tinoy ang dapat tawagin. Noon din ay dali-daling pinuntahan ako sa bahay ni Noy Tinoy at ginamot. Sir Jupiter, ang sabi po ni Noy Tinoy, may nangyari daw sa mga kaibigan kong engkanto. Kaya ako nagkasakit bigla. May enerhiya kasing nagdudugtong sa akin sa kanila, kaya daw ako nilagnat ng mataas. Hudyat daw yun na isa sa amin ay may nangyayaring masama. Kaya pala noon pag nagkakasakit ako ay di ko nakikita ang mga kambal ko. Nagkakasakit din pala sila. Kahit po engkanto sila, ay nagkakasakit din pala sila. Gumaling po ako matapos akong gamutin ni Noy Tinoy. Nagtaka lang ang mama ko dahil matamlay ako kahit wala na naman akong lagnat. Tinanong niya sa akin kung nagpapakita pa ba ang mga abyan ko. Pero umiling lang ako kasi hindi po sila nagpapakita. Nalalapit na po ang birthday namin noon. Ilang araw pa ang lumipas ay biglang nagkasakit ang tiyahin ko na kapitbahay lang namin. Sabi, nabinat daw. Dinala pa nila yun sa doktor para masuri pero wala pong makitang diferensya sa kanya. Kaya inuwi na lang. Nasa bahay lang ako palagi. Nililibang ko lang ang sarili sa pagbabasa ng mga libro. Pero nagtataka talaga ako kung bakit hindi pa rin nagpapakita sa akin ang mga kambal ko. Nagpunta ako sa CR. Nalaman kong sarado na ang portal papunta sa mundo nila. Lalo akong nagtataka, pero nagpatuloy lang ako sa buhay ko. School, library at bahay lang talaga ang routine. Kung walang pasok ay tumutulong lang ako sa gawaing bahay. Lumala din ang sakit ng tiyahin ko nung mga panahong yun. Naging bedridden na po siya at kung kakausapin ay para ng baliw. Noon lang din po ako nagpunta sa bahay ng tiyahin ko para makita ang kalagayan niya. Nung oras na yun, andun si Noy Tinoy para gamutin ang tiyahin ko. Matanda na po ang albularyo na yun. Sir Jupiter, sinabi ni Noy Tinoy na hindi maganda ang kalagayan ng tiyahin ko. May kinalaman daw ang nangyari sa kanya sa nangyari sa mga kaibigan ko. Kinausap ako ni Noy Tinoy sa likod bahay namin matapos niyang matingnan ang tiyahin ko. Tinanong niya ako kung hindi raw ba nagpapakita sa akin ang mga abyan ko. Sabi ko naman ay hindi. Matagal na kako. Tinanong pa niya ako ulit kung hindi raw ba ako nagtataka. Sinabi ko na nagtataka nga ako dahil malapit na ang birthday namin pero hindi pa sila nagpapakita sa akin. Ang sabi naman ng albularyo sa akin ay,
wala na raw sila. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya pero hanggang doon lang ang sinabi niya sa akin. Kinagabihan na naginip po ako, Sir Jupiter. Napanaginipan ko ang ina ng aking mga kakambal na abyan. Sinabi niyang wala na raw ang mga kambal ko. Nasabuyan daw sila ng kemikal at ang tiyahin ko ang may gawa. Nangyari daw yun habang nandoon sila sa gate ng portal sa may banyo namin. Naghihintay daw sila doon dahil may usapan kami noon na sasama ako sa kanila. Naalala ko nga pala na yun yung panahong gusto kong ibalik ang diamond na ireregalo sana nila sa akin. Andun na pala sila sa hamba ng lagusan na yun. Dahil sa hindi naman nakikita ng tiyahin ko at mas lalong wala naman siyang alam na may portal doon, ay di sinadyang nagsaboy ng tubig na panlinis na may kemikal. Sir Jupiter, parang asido raw po ang isinaboy sa kakambal ko at yun ang unti-unting kumakain sa balat nila hanggang sa tuluyang maglaho. Naalarma yung Hari at Reyna sa nangyari sa mga kakambal ko kaya dali-dali nilang isinarado ang portal. Galit na galit yung Hari kaya bilang kapalit ay kukunin nila ang tiyahin ko. Noon ko lang din po nalaman na hindi pala totoong immortal ang mga engkanto dahil may katapusan din po sila. Nagpaalam sa akin ang ina ng mga kakambal ko habang siya ay umiiyak. Mula po noon, hindi ko na po siya nakita sa aking panaginip. Nagpasalamat pa siya sa akin dahil sa mabuting pakikipagkaibigan ko sa kanilang anak. Gumising po ako noon na blanko ang isip ko. Pakiramdam ko rin ay may kung anong malaking parte ang nawala sa akin. 16 years old po ako noon nang mangyari yun. Nalaman ko rin ang dahilan kung bakit bigla ang nagkasakit ang tiyahin ko. Sir Jupiter, namatay rin po ang tiyahin ko. Wala silang kaalam-alam na puno ng saging ang pinaglalamayan nila noon. Ako lang ang nakakaalam. Namatay na rin po ang albularyo dahil sa katandaan. Nagdiwang po ako ng kaarawan sa sementeryo. Dahil sa mismong araw ng mga patay po ako, ipinanganak. Di rin ako sanay na may handaan dahil nga mahirap lang kami. Kaya laging sa sementeryo ako nasasadlak pag birthday ko. Doon sinabi ko sa lola ko na wala na ang mga kaibigan ko. Tanging lola ko at pamilya ko lang ang nakakaalam tungkol sa abyan kong mga kakambal. Pati rin po pala yung isang malapit kong pinsan ay may alam din siya na may kaibigan akong engkanto dahil minsan na niya akong nakita na pumasok sa CR at nawala. Kaya hindi ko rin naitago sa kanya ang kababalaghan sa buhay ko. Ngayon po ay may asawa na ako, Sir Jupiter. Sinabi ko rin sa kanya ang naging karanasan ko noon patungkol sa mga kambal kong mga engkanto. Third eye na lang ang meron sa akin ngayon. Hindi na ito naipasara dahil nasanay na din po ako. Minsan nababasa ko ang tao. Minsan din hindi. Minsan may mga premonition na nakikita at nagkakatotoo naman po. Minsan sinasarili ko na lang ang kung anong nakikita ko. Sinusulat ko na lang sa aking diary ang mga kaganapan sa buhay ko.
Maliban sa akin, mayroon din kayang isinilang na may kakambal na engkanto? Sana mabasa ko po ang comment para malaman kung hindi pala ako nag-iisa. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking sulat. Hindi ko na po pipilitin ang iba na maniwala. Listen at your own risk na lang po kumbaga. Basta ako, may mga saksi ako at nakakaalam sa ganitong nangyari sa akin. Babasahin ko na lang po ang mga comments ng mga tagapakinig ninyo. Thank you at God bless po sa inyong channel. Pulang imahe. Magandang gabi, Sir Jupiter. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Vina. First time ko po na sumulat ng aking nakakakilabot na karanasan sa inyong channel. Halos 3 buwan ko na po sinusubaybayan ang inyong mga nakakatakot na mga istorya kasama po ang aking asawa. Ito po ang nagiging libangan naming mag-asawa gamit ang aming mga wireless earpods sa tuwing kami po ay magbabiyahe papuntang trabaho. Madalas po kasi kaming sabay pumasok. Kung di po ako angkas sa kanyang motor, tig-isa po kaming motor na minamaneho. Ako po ay taga-Silang, Cavite. Ngunit ang trabaho po naming mag-asawa ay sa bandang southern area ng Maynila kung kaya't halos 1 oras at kalahati po ang aming binabiyahe sa pagpasok at pag-uwi ng bahay. Kung kaya naman ay nakakatapos kami ng ilang episode ng inyong channel. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, mahilig po akong makinig at manood ng mga horror stories noong maliit pa ako. At dahil po doon, madalas akong nananaginip ng mga hindi magagandang panaginip, pero sanay na po ako doon. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang kwento noong bata pa ako. Sir Jupiter, malinaw pa rin po sa aking mga alaala ang nangyari sa akin noong bata pa ako isang umaga. Habang kami po ay nag-aagahan ng aking nanay Yoli sa aming bahay sa Parañaque. Mag-aalas 6 iyon ng umaga. Maaga akong ginigising ng aking inay upang mag-agahan bago pumasok sa eskwela. Medyo mahirap po kasi akong gisingin sa umaga, kung kaya't sa aming 4 na magkakapatid, ako ang palaging nauunang gisingin ni nanay. Habang humihigop ng mainit na kape si Nanay Yoli, ako naman po ay nakatulala sa bintana at antok na antok pa rin. Tinawag ni Nanay ang aking atensyon at nagsabing kainin ko na ang itlog at pandesal na inihain niya para sa akin. Sir Jupiter, humikab ako sabay kuha ng tinapay at itlog sa platong nasa harap ko. Nung ngunguyain ko na ang pagkain isinubo ko, bigla kong napatingin sa bintana. Sir Jupiter, nag-init ang buo kong katawan. Para akong sinisilaban ng apoy. Halos mabulunan ako sa aking nakita sa bintana namin. Nakakita ako ng isang ulo na kulay pula. May mahaba at patusok na 2 sungay. Nanlilisik ang mga pulang mata nito. May 2 mahabang pangil. Patusok ang ilong nito at parang maraming wrinkles ang mukha. Ang mukha na nakita ko ay hawig sa mukha ng isang demonyo na nakikita ko sa mga larawan sa internet. Napabalikwas ako sa aking kinauupuan.
Takot na takot ako, Sir Jupiter. Naggulat ang aking nanay at agad na nilapitan niya ako. Gusto kong sumigaw nang makita ko yun, ngunit parang naipit ang aking dila sa tinapay at itlog na isinubo ko bago ko makita ang imahe ng demonyo sa aming bintana. Nanginginig ang aking buong katawan sa init at parang malalagutan ako ng hininga. Sir Jupiter, pakiwari ko, ay isang kurap ng mata lamang yung nakita ko. Mga 2 o 3 segundo lang yun. Nagpungas-pungas ako ng aking mga mata at pagkatapos noon, hindi ko na nakita ang imahe ng demonyo. Nang umaga na yun, hindi ko na raw tinapos ang aking agahan. At inihatid na lamang ako ni nanay sa kwarto dahil bigla daw akong hinimatay. Paanong mangyayari yun na hinimatay ako? Samantalang nakita ko pa si nanay na lumapit sa akin at hinihimas ang noo ko at nagtatanong kung okay lang ba ako. Tinanong ako ni Nanay Yoli kung anong nangyari sa akin at nagsabi na bakit daw parang sinasapian ang itsura ko nung umagang yun. Kakaiba raw ang naging itsura ko. Nakangisi na parang hindi normal. Nanlilisik daw ang aking mga mata na nakatingin sa bintana at hawak ko raw ng mariinang kubyertos na isinasaksak ko daw sa aming hapagkainan. Natakot daw si nanay sa akin kaya bigla niya raw akong nilapitan at hinampas sa braso ng malakas. Hindi ko naman yun naramdaman dahil ang alam ko ay hinihimas niya ako sa noo at nagtatanong kung okay lang ba ako. Sir Jupiter, nilagnat ako ng araw din na yun. Hindi ko mawari kung ano ba ang nangyari sa akin at pakiramdam ko ay hinang-hina ang buo kong katawan. Hindi rin ako nakapasok sa eskwela ng ilang araw dahil sabi ni Nanay Yoli ay parang wala raw ako sa aking sarili at nagsusuka. Bukod sa pagsusuka, gabi-gabi din akong binabangungot at may pulang mukha akong laging nakikita na papalapit ng papalapit sa akin. Takot na takot ako, Sir Jupiter. Nakakatakot ang mukha na nakikita ko sa mga panaginip ko at napakalakas ng presensya na yun. Grabe ang takot ko sa tuwing makikita ko ang pulang imahe na yun. Imbis na dalhin ako ng Nanay Yoli sa ospital, tinawag niya ang kapatid ng aking tatay na isang albularyo. Ang tatay ko po, Sir Jupiter, ay pamilya ng mga quack doctor o albularyo kung tawagin. Si Tio Ompong ang nagpunta sa bahay noon at dinasalan ako. Tinawas niya ako gamit ang isang puting plato at kandila. Matapos niyang painitan ang puting plato gamit ang isang puting kandila, sunod ay pinunasan niya ang plato ng bulak at doon lumabas ang isang nakakatakot na anyo ng isang nilalang. May mahaba itong sungay at kulay pula ang mukha. Sa plato na pinagtawasan, ang nilalang na ito ay wari nakapikit. Ngunit habang tumatagal na pinupunasan ng Tio Ompong ang plato, lumilinaw ang imahe at parang dumidilat ang mga mata nito. Nakakakilabot daw ang resulta ng tawas, Sir Jupiter. Mismong tiyuhin ko ay natakot at halos mabitawan ang plato na hawak niya. Sabi ng aking Tio Ompong, may demonyo raw na nais kumuha sa akin. Napaiyak ang aking Nanay Yoli sa sinabi ng albularyo. Inurasyonan ako ni Tio Ompong at may itinurong dasal na dapat kong bigkasin sa tuwing mararamdaman ko na nag-iinit ang aking buong katawan. Init na para akong sinisilaban. Matapos noon, ilang linggo na naging mainam ang aking pakiramdam.
Nakapasok na rin ako sa eskwela at naging normal naman na ang buhay ko, Sir Jupiter. Lumipas ang araw, buwan at taon. Buong akala ko, Sir Jupiter, ay lumipas na rin ang masamang pangyayaring yun. Tandang-tanda ko yung gabi bago ang araw ng aking board exam sa college. Habang nagre-review ako ng madaling araw, mga 2:00 ng umaga yun, hawak-hawak ko ang isang libro na binabasa ko nang walang ano-ano, ay bigla na lamang lumitaw sa likod ng makapal na aklat na hawak ko ang isang pulang imahe ng tao na may mahabang sungay. Napakalapit niya sa mukha ko, Sir Jupiter, kung kaya't halos mahimatay ako sa takot. Ang hitsura niya na yun, Sir Jupiter, ay pamilyar sa akin. Ngunit sa pagkakataon na ito, ang pulang ulo ay nakatingin lamang ng normal sa akin at hindi nanlilisik ang mga mata nito. Ngunit dahil takot na takot ako sa itsurang yun, naihagis ko ang librong hawak ko at saka ako sumandal sa pader ng aking kama at nagdasal ng taimtim. Pinikit ko ang aking mga mata upang hindi makita ang imahe na yun. Laking gulat ko, Sir Jupiter, dahil hindi nawala ang imahe na yun kahit na kinurap-kurap ko pa ang aking mata matapos kong maihagis ang libro. Nakatitig siya sa akin at parang sinasabayan akong magdasal. Yun na yata ang pinakamatagal na hilakbot ng buhay ko, Sir Jupiter. Pagkatapos noon ay hindi ko na alam ang nangyari. Kinaumagahan, pagkamulat ko ng aking mga mata, tumingin ako sa orasan sa aking kwarto at agad kumaripas ako ng takbo sa banyo upang maligo. Mag-aalas 8 na pala at 1 oras na lang ay board exam ko na. Sa tondo pa ang biyahe ko kung kaya't nagmadali ako at baka malate ako sa exam. Nung paalis na ako, nagpaalam na ako kay Nanay Yoli. Nagmano at bago ako umalis ay sinabi niyang nakakasigurado daw siya na maipapasa ko ang board exam. Bigla akong natawa at sinabi na paanong mangyayari yun hindi nga ako nagbasa na masyado dahil antok na ako kagabi. Sabi ng aking nanay, hindi raw siya naniniwala sa akin dahil sumili pa raw siya ng 5:00 ng umaga at nakita pa raw niya ako na may mga libro pang binabasa. Hindi na raw niya ako inabala pa at dumiretso na sa kusina para maghanda ng agahan. Napaisip ako sa mga sinabi niya, Sir Jupiter. Pagkasabi ko noon sa aking nanay, bigla kong naalala ang mga huling pangyayari ng madaling araw na yun. Ngunit ang pinagtataka ko, Sir Jupiter, ay kung bakit habang inaalala ko ang mga yun, ni isang takot ay wala akong naramdaman. Inaalala ko ang mga detalye, ngunit hindi ako natatakot. Hindi ako nakaramdam ng mainit na pakiramdam na para akong sinisilaban. Nagmadali na ako, Sir Jupiter. Ang araw ng board exam ko ay parang napakagaan. 1 oras bago ang exam, bumiyahe ako na buong akala ko ay malilate ako. Pero Sir Jupiter, hindi ako na-late sa exam. Mabilis ko na nasagutan ang mga tanong at naipasa agad ang exam paper ko. Umuwi ako ng bahay na masaya. Parang ang gaan ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko, Sir Jupiter, ay maipapasa ko ang exam na yun kahit hindi ako masyadong nagbasa nung madaling araw. Pagdating ko sa bahay, agad akong nakatulog. Pagkatapos ng 2 linggo, lumabas na ang result ng board exam ko. At gaya ng inaasahan ko, nakapasa ako ng exam. Pagkalinggo ay nagsimba kami ni Nanay Yoli. Ipinagpasalamat ko sa Diyos ang aking pagkakapasa sa board exam. Pagkatapos noon,
kumain kami ni nanay sa labas upang mag-celebrate. Kinagabihan, bago ako matulog, iniisip ko ang mga kaganapan noong bago ako mag-exam. Nung madaling araw na nakita ko ang pulang imahe na may mahabang sungay at iyong sinabi ni nanay na nakita niya akong nagbabasa pa hanggang 5:00 ng umaga. Takot na takot ako nung muli ko siyang makita habang nagre-review ako. Pero laking pagtataka ko ay kung bakit hindi nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin sa akin. Bakit hindi ako nakaramdam ng mainit na para bang waring sinisilaban ako tuwing mararamdaman ko o makikita siya sa panaginip ko? Napaisip ako tuloy kung isa ba siya sa dahilan ng pagkakapasa ko, Sir Jupiter? Dahil aaminin ko, noong nag-e-exam ako ay parang napakadali ng mga tanong sa test at agad kong nasagutan. Para mang pakiwari ko ay mga nabasa ko na sa libro ang mga tanong na yun na hindi naman ako ganun nakapagbasa nung madaling araw na yun. Pagkapasa ko ng board exam matapos ang 3 buwan ay agad akong nag-apply ng trabaho. At sa mismong araw ng interview ko ay agad din naman akong natanggap. Naalala ko muli ng gabi bago ang interview ko ay muli na namang nagpakita ang pulang imahe na may mahabang sungay sa panaginip ko. Nakatayo lamang siya at hindi lumalapit. Wala akong nararamdaman na takot o ano paman sa panaginip ko at ini-ignore ko lamang siya, ngunit alam ko at ramdam ko ang kanyang presensya. Nagtataka ako, Sir Jupiter. Bakit ganoon ang aking pagkakampante sa tuwing nagpapakita siya? Hindi katulad noong una siyang nagpakita sa akin na takot ako at halos mamatay na ako sa takot sa kanya. Hanggang sa nagkapamilya ako, Sir Jupiter, hindi ko mawari kung bakit nakikita ko pa rin siya sa tuwing may mga importante akong ganap sa buhay. Nung kinasal ako, nagkaanak, bumili ng bahay at sasakyan. Itinago ko sa aking asawa ang mga pangyayaring yun, mga pagpaparamdam at pagpapakita niya sa aking panaginip. Ngunit isang araw, kinailangan kong sabihin sa aking asawa ang nangyaring yun. Isang araw lumapit siya sa akin na may bit-bit na isang papel na may drawing. Itinanong niya sa akin kung nakita ko na raw ba yun. Nung kinuha ko sa kanya ang papel na hawak niya ay bigla akong natakot. Ang papel na hawak niya ay drawing ng aming panganay na nasa kinder pa lamang. Nakadrawing ang aming pamilya, ang aming bahay, at mga sasakyan. Ngunit sa pinakagilid sa kaliwa ng papel, doon nakadrawing ang isang mukhang tao na nilalang na nakatayo. Kulay pula ang mukha nito at may mahabang sungay. Napatanong ako, nakikita din ba siya ng anak ko? Ang ipinagtataka ko ay may isa pang drawing sa papel, Sir Jupiter, ng isang malaking taong nakasuot ng puting pantaas at pantalon. Nasa unahan siya ng pulang imahe na nakatayo. Umiyak ako sa aking asawa habang ikinikwento ko sa kanya ang tungkol doon. Muli kaming bumalik sa tiyuhin kong albularyo at doon ko nalaman ang buong katotohanan. Sabi ng tiyo Ompong ko, noong unang beses ko raw nakita ang pulang imahe ng demonyo, natakot daw siya para sa akin. Sinubukan niyang kausapin ang nilalang na ito upang layuan ako, ngunit ayaw nitong umalis. Bagamat malakas ang kapangyarihan ng tiyo ko bilang isang albularyo, nagsabi siya na kapag hindi niya ako nilubayan, ay hindi na siya makakabalik sa impyerno.
Nangako raw ang demonyong yun na hindi niya ako sasaktan, bagkus ay babantayan. At para makalimutan ang kahilahilakbot na pangyayaring yun ng buhay ko, sa consent din ng aking nanay Yoli, sinubukang burahin ni Tio Ompong ang parte kung saan una kong nakita ang imahe ng demonyo. Pinilit niyang burahin sa aking alaala, ngunit hindi nawala ang pulang imahe ng mukha at mga pagpapakita niya sa aking panaginip. Muli niya akong inorasyonan noong araw din na yun. Andun ang aking asawa at si Nanay Yoli. Hawak nila ang aking mga kamay. At sinabi ng aking tiyo na sabayan ko siya sa dasal na bibig kasi niya. Sir Jupiter, hindi ko mawari kung bakit hindi ko mabigkas ang mga kataga ng dasal sa mga oras na yon. Parang may pumipigil sa akin na malakas na puwersa para hindi ko masabi ang mga yon. Umiyak ako sa sakit, Sir Jupiter. Muli kong naramdaman ang init na parabang nasusunog ang aking buong katawan. Umaakyat ito sa aking utak at kalaunan ay bigla na lamang akong nanghina. Napakiwari ko ay humiwalay ang aking kaluluwa sa aking katawan. Hindi ko na alam kung ano ang mga nangyari noong mga oras na yun. Pagkagising ko ay kinuwento sa akin ng aking nanay at asawa ang mga kahilahilakbot na mga nangyari sa akin. Tumatawa raw ako na parang demonyo at nakatitig ng masama sa kanila. Di kalaunan pagkatapos ng mahabang pakikipaglaban ni Tio Ompong, napalayas niya ang demonyong umaaligid sa akin. Sir Jupiter, tinanong ko si Tio Ompong kung bakit nung mga panahon na may mga magandang nangyayari sa buhay ko, ay lagi ko siyang nakikita at nararamdaman. Tinanong ko rin kung totoong binura niya ang masamang parte ng alaala kong yon, ay bakit nung nagpapakita na uli ang demonyo, ay parang hindi na ako natakot. Hindi ko rin nararamdaman na parang sinusunog ang buo kong katawan. Bakit hindi ko nakita ang tunay na itsura ng kanyang mukha? Sumagot sa akin ang aking tiyo. Dahil daw yun sa aking tatay Karding. Sir Jupiter, ang tatay ko po ay 25 years nang patay. Sa amin pong magkakapatid, ako ang kanyang paboritong anak. Dahil ako po ang bunso at nag-iisang babae. Sabi ni Tiyo, hindi raw umalis si tatay sa tabi ko simula nung namatay siya at lagi niya akong binabantayan. Yung mga pagkakataon daw na nagpapakita sa akin ng demonyo sa tuwing may kaganapan sa aking buhay, yun din daw ang mga pagkakataon na nais niya akong saktan o ipahamak. Ngunit hindi pumapayag ang tatay Karding ko at nilalabanan ng demonyong gustong manakit sa akin. Naalala ko, Sir Jupiter, noong nabubuhay pa ang aking tatay. Madalas ko silang naririnig ni nanay na nag-uusap tungkol sa paglaki ko. Nanais daw niya akong maging isang nurse. Gusto daw niya na masubaybayan ako sa aking paglaki hanggang sa pagtanda ko. Pero alam daw niya na hindi niya na yun aabutin pa. Kung kaya't lagi niyang sinasabi ng pabiro kay Nanay Yoli na kapag namatay ako, kung papayagan ako ng Diyos na magbantay ng isang tao sa lupa, yun ay ang anak kong babae, ang bunso kong babae. Bigla ko naalala yung drawing ng aking anak na malaking lalaki na nakasuot ng puting pantaas at pantalon. Si Tatay Karding yun.
Hindi niya ako pinabayaan at lagi siyang andyan sa bawat yugto ng buhay ko. Sir Jupiter, hanggang ngayon, hindi po ako makapaniwala sa mga nangyari sa akin noon. Sa ngayon po ay wala na akong nararamdaman na kakaiba matapos ang huling orasyon na yun ng albularyo. Wala na rin akong nakikitang puting imahe sa mga panaginip ko at linggo-linggo kong dinadalaw ang puntod ng tatay ko. Hanggang dito na lamang po, Sir Jupiter. Salamat po sa pagkwento ng mga pangyayaring ito sa buhay ko dito sa inyong channel. Albularyo ng Dilim. Kumusta po kayo, Sir Jupiter, at sa lahat ng mga tagapakinig ng Sitio Bangungot? Ako po si Adelaida ng Southern Visayas. Nung bata pa po ako, tuwing Semana Santa umuwi po ang panganay na kapatid ng mama ko. Kasama po niya ang pamilya. Lagi akong natutuwa kasi makakalaro ko na naman ang pinsan kong si Chloe. Nasa 9 na taong gulang na po ako noon nang maranasan ko ang kakaibang karanasan dahil na rin sa aking kakulitan. May katigasan po talaga ang ulo ko noon at hindi ako nakikinig sa utos ng mga matatanda. Napakarami po kasi nilang paniniwala tuwing Semana Santa. Noong bata pa ako, iniisip kong panakot lang nila yon kasi ayaw naming matulog tuwing tanghali. Kahit sa gabi ay nahihirapan silang patulugin kami ng maaga. Lalo na kapag magkasama kami ng pinsan kong kaedaran ko rin. Nakakatulog na lang po kami dahil sa pagod sa paglalaro. Mag-alas 9 na ng gabi noon nang pagalitan kami ni Chloe. Ayaw pa rin kasi naming magpaawat sa paglalaro. Nagtatago pa kami sa loob ng malaking cabinet para lang hindi kami mahanap. Doon kami nagkwekwentuhan ng pabulong. Pero nalaman ng lola ko na naroon kami kaya bigla niyang binuksan ang cabinet. Nagtakbuhan kami ni Chloe palabas dahil may dalang walis si Lola para ipalo sa amin. Tumakbo si Chloe sa kwarto nila. Ako naman ay napatakbo sa kusina dahil nauuhaw ako. Nasa may pintuan na ako ng kusina nang marinig kong nag-uusap ang mga magulang namin ni Chloe pati si Lolo. Pinagsasabihan ni Lolo sina Mama na iwas-iwasan na raw ang paggamit ng matatalim na bagay kagaya ng kutsilyo, itak at gunting. Delikado na raw kasi ang masugatan. Hindi raw gagaling, sabi ni Lolo. Dahil bata pa ako noon, nagtataka ako kung bakit hindi gagaling ang sugat. Dahil nga mausisa ako noon, inisip kong nananakot na naman ang lolo ko. Pero sina Mama, paniwalang-paniwala naman. Kinabukasan nang magising na si Chloe, binulungan ko siya na maglaro kami sa may manggahan. Para kako, malayo sa paningin ni Lola, para hindi kami mapagalitan. Dahil nga naiinib na rin si Chloe noon, pumayag siya. Wala naman kasi kaming magawa noon. Wala kaming libangan. Kapag nasa bahay, puro utos lang nila ang sinusunod namin. Tapos kapag wala nang gagawin, pinapatulog na kami. Inip na inip kami kaya pagkatapos naming kumain ng tanghalian,
Tinulungan ako ni Chloe na iligpit ang pinagkainan at hugasan na rin ang mga ito. Pagkatapos, palihim kaming nagpunta sa manggahan na nasa likuran lang naman ng aming bahay. Nagdala kami doon ng ilang mga laruan. Nakatago kami sa puno ng mangga para hindi kami makita. Kasi kapag makita kami, tiyak, pauuwiin na naman habang pinapalo. Panay ang tapik ko sa binti at braso dahil ang daming lamok na nangangagat. Tapos maya-maya ay naramdaman ko pang may mga kumakagat sa akin bukod sa lamok. Nang tingnan ko, marami palang langgam sa napwestuhan ko. Tinawanan naman ako ni Chloe dahil pinagkakagat na nga ako ng langgam. Talon ako ng talon dahil pinapagpag ko ang langgam na umaakyat na sa binti ko. Sa kakatalon ko nasabit ang paa ko sa nagkalat na tuyong sanga. Nagkasugat ako noon sa binti. Bigla akong kinabahan kasi naalala ko ang sabi ni Lolo na masama na raw magkasugat dahil hindi nagagaling. Kaya nung araw na yon pakiramdam ko talaga lalaki ang sugat ko hanggang sa hindi nagagaling. Tapos naisip ko pa na baka maputulan ako ng binti. Nagsimula na akong umiyak noon at sinabi ko kay Chloe na may sugat na ako sa binti at baka hindi na gumaling. Tawang-tawa naman ang pinsan ko sa akin kasi maliit lang naman daw ang sugat ko pero takot na takot ako. Pero dahil bata pa nga, natatakot ako sa sinabi ng lolo ko. Umiiyak akong umuwi ng bahay at sinabi ko kaagad sa nanay ko ang sugat. Pero imbis na gamutin niya, kinurot pa niya at galit na pinapasok sa kwarto para matulog. Kung saan-saan daw kasi ako nagpupunta, kaya ako nagkakasugat. Ang sabi po ng nanay ko, Sir Jupiter, nilagnat daw po ako noon kinagabihan. Ang taas daw po talaga ng lagnat ko at nagsasalita na ako. Takot na takot daw ako at sinasabi ko raw na hindi nagagaling ang sugat ko. Dahil probinsya po kami at malayo sa pagamutan, dinala daw po nila ako sa albularyo para ipagamot. Pero ilang albularyo na raw po ang napuntahan nila at lahat ay tumanggi na gamutin ako dahil wala raw po silang kakayahan na manggamot. Gabing-gabi na po noon at wala na ring alam sila nanay kung saan pa ako dadalhin. Inuwi nila ako sa bahay at binantayan ako ni nanay. Matyaga niya raw akong pinupunasan ng maligamgam na tubig. Pero nung umaga na, hindi pa rin daw bumababa ang lagnat ko. Biyernes Santo na raw po noon. Naisip ng tatay ko na puntahan ang kapatid ng tatay niya. Ang alam daw kasi niya, marunong yun manggamot. Dali-dali daw pong nagpunta sa bahay ang kapatid ng lolo ko sa angkan ni tatay. May mga dala na raw itong gamit sa panggagamot. Nang makita raw niya ako, gulat na gulat daw siya. Tinanong daw sila kung anong nangyari sa akin. Pero dahil nga wala naman silang alam na naglaro kami ni Chloe sa manggahan, kaya hindi nila masagot. Si Chloe naman ay hindi nagsasalita dahil takot na takot daw siya na baka pagalitan. Bigla raw akong nagwawala nang dumating ang manggagamot. Nagsasalita raw ako pero hindi daw nila maintindihan ang sinasabi ko. Sobrang bilis ko raw magsalita. Maliit at matinis daw ang boses ko. Tapos tumitirik na raw ang mata ko. Sobrang nag-aalala na sila sa akin. Ilang kalalakihan na raw ang pumipigil sa pagwawala ko pero hindi raw ako mapigilan sa pagwawala. Nagpakuha raw ng bao ang manggagamot para gamitin niya. Tapos inilabas na raw ng manggagamot ang mga dalang gamit mula sa bag niyang kulay itim. Pagkalabas daw niya ng mga yun, kitang-kita raw ni nanay at mga tao sa bahay na biglang bumaliktad ang nakasabit naming krus sa dingding.
Tapos ang kalendaryo naming may larawan ni Mama Mary ay bigla raw nahulog sa sahig. Doon na raw sila biglang kinilabutan. Tinatanong daw nila ang manggagamot kung ano raw ang nangyayari sa akin, pero ang sabi lang, malakas ang sumasalbahe sa akin. Nagkalat daw talaga ang kampon ng dilim ng ganoong araw dahil wala silang kalaban. Malakas ang kampon ng dilim tuwing Biyernes Santo. Gusto rin daw magtanong ni nanay kung bakit ang mga gamit ng manggagamot lahat ay kulay itim. Pero hindi na lang daw niya ginawa dahil mas naisip niyang dapat ay gumaling ako. Natatakot na rin siyang mapahamak ako. Sinindihan daw ng manggagamot ang dala niyang itim na kandila at ipinatong sa kabiyak ng bao na may 3 mata. Itinaob daw yung bao sa doon itinulos ang kandila. Tapos nagdasal daw ang manggagamot habang hawak ang itim niyang manika. Habang ginagawa daw niya yun, nangingisay daw at tumutulo na ang malapot kong laway. Nanlilisik na raw ang mata ko. Galit na galit daw ako sa manggagamot. Pinapatigil ko raw sa ginagawa at pinapalayas. Tapos sinasabihan ko raw na walang utang na loob ang manggagamot. Pagbabayaran daw niya ang ginagawang pagtulong sa mga tao. Pero hindi raw ako pinapatulan ng manggagamot. Tuloy-tuloy lang daw sa ginagawa. Kaya ako raw galit at nagwawala. Sumasabay raw ang pagwawala ko at pangingisay. Nang tangkain daw akong hawakan ng manggagamot, bigla ko raw sinipa. Sumalya raw ito sa dingding. Pero bumangon uli ang manggagamot, sinabihan daw ang mga humahawak sa akin na higpitan pa sa paghawak dahil kailangan daw akong kuhaan ng buhok at kuko. Kaya ang ginawa raw sa akin ni tatay ay tinalian na ako ng lubid sa kamay at paa. Pero hinahawakan pa rin nila ako matapos talian dahil nagwawala pa rin daw ako. Gusto ko raw tumakas. Galit na galit daw ako sa albularyo nang gupitan ako ng buhok at kuko. Inilagay daw yon sa papel na kulay pula at binalot, pagkatapos ay inilagay sa bao at sinunog. Nang maging abo na raw, pinahiran niya ng abo ang manika. Tapos pinahiran din daw ako ng abo sa noo, sa kamay, sa paa at sa tuhod. Pagkatapos ay muli raw nagdasal ang albularyo. Kumalma na raw ako matapos magdasal ang albularyo, pero nakita raw nila yung manika na gumagalaw. Parang nangingisay daw ito. Pagkatapos ay biglang humangin at namatay ang kandila. Nagsigawan pa raw sila dahil pati ang mga ilaw ay namatay at nakita pa raw nilang bumuwal ang manggagamot sa sahig. Nagtakbuhan daw sila sa isang sulok at doon sila nag-ipon-ipon. Nagdasal na raw sila dahil sa takot. Ang mga babae raw ay umiiyak na, hindi na raw nila malaman ang gagawin. Maya-maya raw naririnig nilang lumalakas ang pagdarasal ng albularyo. Iba raw ang lengguwahe ng dasal niya. Yung sobrang dilim at tahimik ng gabi ay tanging boses na lang ng albularyo ang naririnig nilang nagdadasal. Tapos naririnig nilang may sumasabay na boses sa manggagamot habang nagdadasal siya. Sinasabayan daw siya sa pagdarasal. Tapos naririnig din daw nila na umuul ako na para akong nasasaktan. Sabi ng nanay ko, kahit takot na takot daw siya at kahit madilim, tinakbo daw niya ako. Niyakap daw niya ako habang umiiyak. Sinasabihan daw niya ako na labanan ko raw ang sumasalbahe sa akin. Magdasal daw ako. Pero bigla na lang may tumatawa na hindi nila alam kung saan nanggagaling. Paiba-iba raw ang pinanggagalingan na direksyon.
Nabuhayan sila ng loob ng magkaroon ng liwanag dahil pinilit na sinisindihan ng albularyo ang kandila gamit ang posporo. Kapag lumalapit na raw ang palito sa kandila, namamatay ang sindi. May umiihip daw, pero pinilit pa ring sindihan ng manggagamot hanggang sa magtagumpay siya. Yung tumatawa, bigla na lang sumigaw na galit sa ginawa ng albularyo. Mabilis na kinuha ng albularyo ang manika at ibinalot sa pulang papel habang dinadasalan ito. Pagkatapos ay inilagay sa bao. Kinuha niya ang kandila at pinatakan ang manikang nakabalot ng pulang papel. Paikot-ikot itong pinatakan hanggang sa mapuno na ng patak ang papel. Pagkatapos, sinindihan na niya yun. Habang unti-unti raw na natutupok ang manika, unti-unti na akong kumalma. Pawis na raw ako at hinahabol ko ang paghinga. Nang maging abo na ang manika, doon pa lang daw ako tuluyang gumayos. Pero hinang-hina na. Wala akong alam sa mga nangyaring yun, Sir Jupiter. Ang alam ko lang, masama ang pakiramdam ko at nanlalambot ako. Tapos, nakahiga lang ako. Pakiramdam ko ay gusto kong matulog, pero may pumipigil sa akin. Hanggang sa nandilim ang paningin ko, wala na akong makita. Nahihirapan akong huminga. Pakiramdam ko ay walang hangin kahit kaunti. Pigil na pigil ako sa paghinga dahil tinitipid ko ang hangin. Naisip ko kasi na baka maubusan ako at mamatay ng tuluyan. Naiiyak na ako dahil wala akong naririnig na ingay sa paligid. Tinatawag ko si nanay, si tatay pati si lola. Pero nakarinig ako ng tumatawa. Pinagtatawanan lang ako, tapos sa sobrang dilim ay naaninag akong anino na mas maitim pa sa kadiliman ng lugar na yun. Bigla siyang lumilitaw at bigla ring nawawala. Kapag sumusulpot siya ay napupunta siya sa ibang direksyon, tapos kapag nawawala naman ay umaalingaw-ngaw ang pagtawa niya. Takot na takot ako noon. Nakita ko rin ang anino na unti-unting nagkakasungay. Humaba ng humaba ang sungay niya na parang susuwagin ako. Nagkaroon ako ng pag-asa nang marinig ko ang nanay ko. Tinatawag niya ako. Sinundan ko ang tinig niya, tilang sandali lang ay nakadilat na ako. Pagtingin ko, una kong nakita ang matandang lalaki na nasa paanan ko. Tapos nakita ko rin ang mga gamit niyang nakakatakot kasi kulay itim. Doon pa lang ako nakahinga ng maluwag. Akala ko talaga katapusan ko na. Nagtataka pa ako dahil gising silang lahat at pinagtitinginan nila ako. Nilapitan ako ni Lola at tinanong kung ayos na raw ba ako. Tumango ako at sinabing nanlalambot ako at nauuhaw. Kaagad niyang pinakuha ng tubig ang tita ko, tapos pinainom nila ako. Pakiramdam ko nagkaroon ako ng lakas nang matapos akong uminom ng tubig. Maya-maya ay tinawag ng matandang lalaki na gumamot sa akin ang tatay ko. Iniaabot niya ang bao. Sabi niya dalahin daw niya ito sa malayo at ibaon sa lupa. Dapat daw sa lugar na hindi na pupuntahan ng mga tao para hindi na makabalik ang demonyong ikinulong niya sa manika. Sinabihan pa ang tatay ko na kahit anong mangyari daw ay huwag siyang hihinto o lilingon sa paglakad hanggang sa makakita na siya ng lugar na pagbabaunan. Huwag din daw siyang sasagot kapag nakarinig siya ng pagtawag. Huwag din daw siyang matatakot kapag nakarinig ng mga pagtawa.
huwag daw siyang papahadlang. Dahil kapag nangyari yun, babalik daw sa amin ang demonyo. At sa oras na yun ay magiging mas malupit ito. Kailangan daw na maibaon sa lupa upang makulong uli sa pinanggalingan niya. Nakatulog na ako ng matiwasay ng gabing yun, Sir Jupiter. Inaumagahan, tinanong nila ako kung ano ba ang nangyari sa akin. Kinuwento ko na naglaro lang kami ni Chloe sa manggahan sa likod bahay. Pinagalitan ako ni Lola, tapos ikinuwento niya sa akin ang nangyari. Sabi niya, matuto na raw akong makinig at sumunod sa utos ng matatanda. Doon ko nalaman na totoo pala talaga na kapag Biyernes Santo ay nagkalat ang kampon ng dilim. At noon din ako natutong sumunod sa mga utos nila, lalo na sa mga pamahiin. Nagkwento na rin ang tatay ko sa amin sa kung ano ang nangyari sa kanya habang bitbit daw ang bao na may lamang abo ng manika. Kasama raw niya ang tito ko na ama ni Chloe. Naglalakad daw sila at naghahanap kung saan pwedeng ilibing ang baho. Ang tito ko raw ang may dala ng flashlight. Ang likot daw ng flashlight kasi nanginginig ang tito ko. Pareho daw silang natatakot habang naglalakad kasi nasa isip daw nila ang bitbit nila ay demonyo. Habang naglalakad daw sila, nakakarinig sila ng kaluskos sa damuhan na sinusundan sila. Mas lalo daw nilang binilisan ang paglakad. Wala raw silang imikan na dalawa. Sinunod daw nila ang utos ng albularyo hanggang sa makarating daw sila sa kakahuyan. Huminto na raw sila doon dahil hindi na raw yun pinupuntahan ng tao. Sobrang malayo na raw kasi sa kalsada. Nagsimula na raw ang tito ko na maghukay sa lupa gamit ang dala nilang pala. Nagpapalitan daw sila sa paghukay kasi ayaw daw nilang ibaba ang bao. Kapag ang tatay ko na ang maghuhukay, ibinibigay daw niya ang bao sa tito ko. Dahil daw sa takot nila hindi na napansin na napalalim na raw ang hukay na nagawa nila. Lagpas tuhod na raw ang lalim at ang lawak naman daw ay isang dipa. Nang mapansin daw nila na malaki at malalim na, saka raw nila inilagay ang baho. Halinhinan daw sila sa pagtatabon ng lupa. Napansin lang nila na mas madali raw maghukay pero ang pagtatabon daw ang napakahirap. Pinagpapawisan daw sila at ang pala daw ay bumigat. Habang nagtatabon daw si tatay, nararamdaman niya ang ngawit ng braso niya. Panay daw ang pahinga niya. Ang ginawa daw ni tito ay kumuha ng tuyong sanga at ginamit yun sa paghulog ng lupa sa hukay. Sa tansya raw nila mahigit 30 minutos ang itinagal ng pagtatabon nila. Mas matagal pa raw ang pagtatabon kaysa sa paghuhukay. Nang matabunan na raw nila ang hukay, nagmadali raw silang umuwi. Wala raw silang lingon-lingon sa pinanggalingan para daw silang nag-uunahan ni tito na makauwi ng bahay. Nakahinga lang daw sila ng maluwag nang matanaw na nila ang bahay namin. Nang masiguro ng albularyo na nailibing ng maayos ang bao, nagpahatid na siya sa kanila. Sir Jupiter, ang tatay ko po ang nagkwento ng tungkol sa kamag-anak nilang manggagamot. Walang nakakaalam na manggagamot siya maliban sa kanyang angkan. Hindi rin daw ito nanggagamot maliban na lang kapag Semana Santa. Dahil
mas malakas daw ang kapangyarihan niya kapag ganoong panahon. Nagsimula raw na magkaroon ito ng kakayahang manggamot noong nagkasakit din ito araw din mismo ng Semana Santa. Hindi rin daw ito naniniwala sa pamahiin noon. Matigas din ang ulo niya. Ginamot daw siya ng albularyo bago pa sumapit ang Biyernes Santo. Dahil kapag dumating ang araw na yun, hindi na raw siya mapapagaling. Biyernes Santo, matapos niyang gumaling sa sakit, may nakita siyang nilalang. Sinundan daw niya yun hanggang sa kakahuyan. Inakala raw niyang kamag-anak niya ito na may pupuntahan lang, kaya sumama siya. Pero nang maabutan niya, saka lang nalaman na hindi pala tao. Maitim daw ito at mapula ang mata. Habang tinititigan daw niya, ay nagkakasungay ito. Dali-dali daw siyang umuwi ng bahay. Mula raw noon lumakas ang pakiramdam niya. Pero mas malakas daw ito tuwing Semana Santa, lalo na kapag Biyernes at Sabado. Dahil sa takot niya, lumapit siya sa albularyo at nagpaturong manggamot. Dahil iniisip niya, mas mapoprotektahan siya. Pero nalaman nilang galing daw sa dilim ang kanyang kakayahan. Dahil nakakapagpagaling lang siya kapag Semana Santa at ang ordinaryong araw lang ng Biyernes. Pero dahil sa takot niya sa Diyos, ginagamit niya ang kakayahan na panlaban sa kampon ng demonyo, kaya galit na galit sa kanya ang mga ito. Mahigit 30 taon na ako, Sir Jupiter, nang mamatay ang albularyong kamag-anak ng tatay ko. Hindi ko na pinangalanan dahil ayokong malaman ng iba kung sino siya. Pero malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil iniligtas niya ako sa kapahamakan. Mabuti po siyang tao, mahusay makisama, at palakaibigan. Talaga palang mahina ang kapangyarihan ng mga albularyo tuwing Holy Week. Naglipa na pala ang dilim sa mga ganitong panahon. Kung meron po kayong alam na ibang pamahiin sa mga araw na ito, maaari pong pakilapag sa comment box. Walang masama kung susunod lang tayo para na rin sa ating kaligtasan. Lakipan natin ng malakas nating pananampalataya. Hanggang dito na lang po ang aking sulat. Marami pong salamat sa inyong lahat at mag-iingat po tayo. More power po sa inyong channel.